Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, huli ang trahidora Arnold Clavio kumanta na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. noon pala. Ay ito po ang kanyang naging post mga kababayan noong June 11, 2016. Nako, matalik pa lang kaibigan ang turing niya kay former President Duterte. Ito po ang post ni President Bongbong Marcos Jr. Yan na, President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito mga kababayan, salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rody Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Pero anong nangyari? Tunay na kaibigan means ano yan true friends. It is more than best friend mga kababayan. Sobra pa sa best friend yan kasi tunay. Tunay na kaibigan yan eh. Parang ganun na rin ang ano yan, equivalent, di ba? Parang best friend mo na rin, no? Tunay na kaibigan. Pero anong nangyari? Anong ginawa mo sa tunay mong kaibigan? Trinahidor mo no? Trinahidor mo si former President Duterte na tinuturing mong tunay na kaibigan. Yan, marami pong nag-react sa post na ito ni Mr. Rel Toker, mga kababayan. Nako marami po ang nag-comment na sabi, trahidor si President Bongbong Marcos Jr. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Sir Ted Filon. Meron po siyang naging pahayag. Eto po mga kababayan, World Crocodile Day, ang totoong pong buhaya. Kapag sila po ay kumain, buwan bago kumain ulit, kontrolado nila ang katawan nila. Ang problema sa mga buhaya sa gobyerno ng Pilipinas, walang kabusugan. Nako po. Inihambing ni Ted Filon ang mga buhaya sa gobyerno sa Pilipinas sa totoong buhaya. Ngayong World Crocodile Day. Yan 2 hours ago po ito mga kababayan. Na post. Anya, ang totoong buhaya ay kapag busog na. Isang buwan bago kumain ulit, kontrolado niya ang mga katawan. Ngunit ang mga buhaya sa gobyerno umano ng Pilipinas ay walang kabusugan. Totoo. Totoo po itong sinasabi ni Sir Ted Filon. Although this is may paghahambing po siyang ginawa, pero very close to the real sa totoong buhay mga ay nilampasan pa nga ang totoong buhay, di ba? Kasi itong mga politikong ito, wala itong iniisip mga kababayan kung di ang kumita sila. Gamit po ang kaban ng bayan. Makikita naman yan sa mga galawan nila, di ba? Sa kanilang mga ginagawa. Sa kanilang mga project. I-check nyo nga. Di ba? Anyway, ito pa mga kababayan, patungkol naman po ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po dito sa bomboradio.com, Korte Suprema posibleng ibasura ang impeachment trial versus VP Sara Duterte. Ayon po yan sa isang constitution law expert. Palakpakan po natin mga kababayan. Nako, iinit na naman po ang mga tenga at mga ulo ng mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte dahil po dito sa balitang ito na posibleng ibasura ang impeachment trial versus VP Sara ayon po sa constitution law expert. Dahil po dyan mga kababayan, eto, isa po sa mga uminit ang ulo na laos na artista ito mga kababayan. Ito po mga kababayan ang post ni Romnick Sarmiento o Sarmenta. Sabi niya po dito, bakit takot na takot kayong marinig
ng mga tao ang katotohanan? Magugunaw ba ang mundo kapag siniwalat ang mga kasamaan? At kung gayon, mundo ba namin o mundo ninyo? Aba, ewan ko sa iyo. Ano bang pinagsasabi mo? Isa lang naman ang isa lang naman po ang nakikita natin dito kay Romnick Sarmenta, mga kababayan. Laos na, nakikisakay na sa politika, no? Sumasakay na, or posibleng may mayroon pong balak, no, na sumampa sa industriya ng politika dito sa ating bansa. Kasi nag-iba na po ang ihip ng hangin niya. From showbiz to politics. Sa politika na po siya nagko-comment. Anyway, wala namang masama kung mag-comment, di ba? Lahat naman po tayo ay entitled, no, sa ating mga kinokomento. At entitled rin kayong na kumbaga maribat, di ba? Komentuhan ang inyong mga komento dahil hindi naman papayag yung mga supporters ng tinitira ninyo na ganun-ganun ninyo na lang. Di ba? Ano pong inyong masasabi dito? Basta isa lang pong masasabi ko dito. Ang comment ko po dito, laos na artista po ito, mga kababayan. Anyway, eto pa si ito hindi pa ito laos pero papunta na. Eto si Igan Arnold Clavio. Arnold Clavio, ito pong kanyang naging pahayag, mga kababayan. So, ibaba lang natin ng konti para makita nyo po yung statement niya. Sabi niya po dito, ang matinding pinangangambahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte sakaling matuloy ang paglilitis sa kanya ng impeachment court ay ang mabulatlat sa mata ng publiko ang detalye ng yaman ng pamilya Duterte na nakadeposito sa bangko. Nakasaad sa ika-4 na articles of impeachment na ang mga deposito ni BP Duterte sa bangko ay lumampas sa kanyang kabuuang sweldo bilang vice alkalde. Alam niyo, mga kababayan, sabi, tapusin ko muna basahin to. Mula 2007 to 2010 at alkalde ng Davao City mula 2010 to 2013, 2016 to 2022. Alam niyo, mga kababayan, kung saan, di ba, yung kay Trillanes, yung sa bank account, di ba? Ito siguro yung sinasabi ni Igan, no? Kung ako sa iyo, tumigil ka. Hindi na naman, wag kang tumigil. Siyempre, karapatan mo yan. Pero, what I'm trying to point out, mga kababayan, dapat pa bang pag-usapan yan? Tingnan nyo, 2007, 2010, 2010, 2013, di ba? Ito po yung mga tapos na mga taon, di ba? It is not the present. What I'm trying to point out, kung talagang may anomalya dyan sa mga sinasabi mo, bakit hindi po nakita ng COA? Bakit hindi po nakita at nasinita or kinasuhan man lang sila ng COA? Di ba ang COA po ang nag-audit sa mga government agencies or employees? Di ba? Bakit ganoon? Bakit hindi COA ang nakakita at ikaw pa talaga ang nakakita? Arnold Clavio. Di ba? Binanggit sa reklamo na ang Statement of Asset and Liabilities Net Worth or SALN ni BP Duterte mula 2007 hanggang 2012, 2016 at 2017, ang kanyang net worth ay lumampas mula 13.88 million noong 2007 hanggang 22.12 million noong 2012. Noong 2017 naman, ito ay dumoble sa 44.83 million. Yan, mga kababayan, halal ng bayan yan. Si Vice President Sara Duterte, halal po ng bayan, pero ganito po ang gustong ipalabas ni Arnold Clavio ay parang corrupt, no? Corrupt si Vice President Sara Duterte, no? Sinasabi niya dito noong vice alkalde at alkalde po siya ng Davao City. Ang tanong nga dito, mga kababayan, kung ganyan po ang nangyari sa Davao City noong panahon po ni BP Sara, bakit hindi po nakita ng COA? Bakit hindi po siya kinakasuhan ng COA? Di ba? At bakit umunlad ang Davao City? Ibig sabihin, pag umuunlad po ang isang city, no? More or less, wala po talagang corruption yan. Di ba? Walang corruption. Kasi umuunlad Unlike the other cities, no?
na talagang kahit anong laki ng pera ay wala pa rin kasi mga kurap nga ang mga namumuno. Pero kayo mga kababayan, hindi ko naman kayo pinipigilan kung anong gusto nyong isipin dito, no? Sa sinasabi ni Arnold Clavio. But what I'm trying to point out, bakit hindi ito nakita ng COA at hindi kinasuhan si BP Sara? Diba? Oo. May pananagutan din dito ang COA mga kababayan kung bakit hindi nila nakita. So kanina sinabi ko po sa inyo kung saan galing. Maybe kay Trillanes po galing itong mga ganitong account na ito, bank account, diba? So ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito kay Arnold Clavio? Palubog na rin ba sa industriya ng pagbabalita? Kaya ito. Well anyway, sinasabi kasi lagi ni Arnold Clavio yung personal na niyang opinion doesn't represent, no, yung station na pinagtatrabahuan niya. So wala tayong magagawa diyan. Pero as a journalist, di ba? You're supposed to be lalo na kung mga kilala kayong mga journalist, di ba? Dapat hindi kayo bias. Unlike vloggers, para sa amin, di ba, na mga bias talaga kami. And we, inaamin po namin yun, mga vloggers, no? Content creators. May pagkabias talaga tayo kung saan tayo kumakampi. Pero kung ikaw po ay lehitimong journalist, no? You're supposed to be a neutral, no? Hindi ka po pwedeng tirahin mo kung baga, tirahin mo to, pasagutin mo siya, di ba? Neutral nyo kasi kayo naman, meron kayong mga resources how to do that, no? Anyway, ano pong inyong masasabi dito? Sabi nga sa nag-comment dito, wag mo nang problemahin daw yan, Arnold Clavio. Ang problemahin mo, yung anak mo daw kay Sara Balabagan. Ako po, pati si Sara Balabagan ay laging nadadawit. Kapag pinag-uusapan po si Arnold Clavio, ang pumapasok lagi sa isip ng ating mga kababayan ay si Sara Balabagan. Kasi inano ni Arnold sinamantala no? Ni Arnold Clavio yung pagiging parang musmo ay bata, no? Or pagiging ano ba? Hindi ko ma-express Basta importante sinamantala ni Arnold Clavio si Sara Balabagan, no, mga kababayan. Okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto naman pong si Raul Manuel, no? Sinusulong na paglaya ni former PRRD, tiyak na gagamitin para takutin ang mga nais lumahok sa proseso ng ICC. Baka kayo lang. Baka kayo pong naghihimok sa kanila yung mga sinasabi nyong biktima, no? Kasi kayo yung po nag-i-encourage. Baka kayo po yun na nag-i-encourage ang natatakot kay former President Duterte, hindi po yung mga biktima. Huwag niyong gagamitin yung mga biktima kasi yung mga biktima, ano na yan parang nandyan na yan no? Hindi na maaalis yan, no? Na kanilang pananaw sa kanilang buhay, talagang biktima kami, biktima ang anak ko, biktima ang asawa ko. So, hindi na po yan matatakot sila kung talagang biktima sila, yung mga natatakot, yung mga hindi biktima talaga, mga kababayan, natatakot silang madiskubre na sila po ay mga sinungaling. Okay? Tulad po ni Aling Sheila, di ba? Buti na lang na buti na lang na nabisto agad. Kung dalhin pa si Aling Sheila sa ICC, baka doon pa siya, baka siya ang ipalit kay former President Duterte. Nako naman, Raul Manuel, magbago ka na. Kumusta nga pala yung inabuso na member ng Kabataan Party List, mga kababayan? Inabuso po ng kanilang senyora member ng Kabataan Party List. Bakit kaya walang dito, no? Walang balita, walang follow-up dito sa kaso na ito. Kumusta na, Raul Manuel? At itong pa si Castro, isabay ko na rin, no? Kumusta na kayo yung kaso ni Castro, mga kababayan? Yung child abuse, di ba? Guilty na po sila doon, pero umapila po sa Court of Appeals. So, kumusta na? Pwede na bang ikulong si Castro pagkatapos ng 19th Congress? Ano sa palagay niyo, mga kababayan? At eto ang matindi. Sa kabila po ng lahat ng nangyayari sa Pilipinas, eto naman po ang balita. Mula po sa Manila Bulletin Business, sabi po dito, weaker growth, piso seen ahead as imports surge. Doubles Q1 current account deficit to
4.2 billion dollar. Nakong laki nito So, yan mga kabayan, mula po sa 2.1 billion, no? Ang deficit na po ng kakulangan po, no? Ang kakulangan na po ng Pilipinas ngayon ay nasa 4.2 billion in 2025. Nako. Kumusta na? Anong nangyari? Ito po mga kabayan ng kabuuan ng balita. A wider current account deficit drove the Philippines balance of payment position from $238 million surplus in the first quarter of 2024 to a $3 billion, nakong laki $3 billion deficit in the same period this year. According to the Central Bank. Yan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Palaki po ng palaki ang kakulangan na pagbabayad ng utang ng Pilipinas. Kumusta naman? May proyekto pa bang magaganap or magagawa? Or puro na lang tayo bayad ng bayad sa ating mga utang? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? Comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang ang katotohanan na talaga ang mananaig laban sa kasinungalingan ng gobyernong Ngagba matapos ma-impeach sa mababang kapulungan sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez at minadali ang impeachment trial ng Vice President na si Sara Duterte Carpio. Senator Alan Peter Cayetano matapang na humarap sa Senado at binasag na ang katahimikan. Naglabas ng matinding pahayag sa harap ng Senate President na si Chis Escudero at sinapol ng katotohanan ang di umano'y binansagang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig. Senator Alan Peter Cayetano matapang na humarap sa Senado at binasag na ang katahimikan. Naglabas ng matinding pahayag sa harap ng Senate President na si Chis Escudero at sinapul ng katotohanan ang di umano'y binansagang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros sa isinagawang 19th Congress ng Senado. Sa naging matinding pahayag ng isang magaling na senador na si Alan Peter Cayetano na tila siyang sumumpal ng katotohanan sa lahat ng mambabatas na minamadali ang impeachment trial ng Vice President na si Sara Duterte Carpio na siyang nagkasagutan naman sa di umano'y binansagang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros na siyang isa sa tila atat na ma-impeach si VP Sara Duterte sa kanyang pwesto sa pagka-Vice President ng Pilipinas. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Hontiveros ang dapat imbestigahan. Sa katakot-takot na kurakot hello, ang Pilipino ang pakinggan nyo. Iilan lang ang mga senador na pro-impeachment. Kaming mga Pilipino, majority, ayaw ang impeachment ni So yan mga kaubayan, balik agad kay Risa Hontiveros yung kanyang mga accusation, no? Dito kay Vice President Sara Duterte, talagang may ano pala ito, may anomalya sa PhilHealth, si Risa Hontiveros. And she is talking about accountability and transparency. Where in fact, siya po ang wala noon mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karbin natin? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.